dagdagan o tubig yan. Hmm.
Magandang gabi po mga kapatid at sa aming mga kaibigan. Magandang gabi at sa ating Panginoon. Maraming salamat at sa muli meron tayong opportunity na makapag-aral ng kanyang salita, rightly divided. At patuloy po tayo sa ating topic ngayon, no? Regarding sa kung saan ba talaga pumupunta ang kaluluwa ng isang tao. Okay, at yung pag-aaral po natin ngayon is about sa sisiguraduhin natin kung ano ba talaga ang umaakyat sa langit, ano? Ano ba talaga ang pumupunta sa langit sa tao pag namatay siya? Okay, yun ba talagang kaluluwa o yung kanyang spirit? Okay, yan ang subject ng pag-aaral natin at i-debunk po natin yung belief, no? I-debunk natin yung belief na ibig sabihin ng debunk, ipapawalang katotohanan, papawalang katotohanan natin yung belief na yung kaluluwa ng isang tao ay umaakyat agad sa heaven pagkatapos niyang mamatay. Okay? Yan po yung pag-aaral natin ngayon. At talagang madidebunk yan sa gabing ito sa ating pag-aaral sa ating subject na pag-aaral ngayon, no? At ipapakita ko po sa inyo yung mga verses na nagpapatunay na hindi po kaluluwa ang umakyat kaagad sa heaven after ang isang tao mamatay. Ang umakyat po ay ang spirit niya kaagad ang umakyat doon. Okay? At ito nga pala ang Iloilo Dispensation of the Grace of God. At andito po tayo sa 7040 7th Street, Lawaan Village, Haro, Iloilo, Balantang, Haro, Iloilo City. At yan po ang ating address, yan po ang ating lugar kung saan tayo nag-iipon every Sunday. At every time na meron po tayong physical or congregational na pag-iipon, yung mga saved members of the body of Christ nandito po sa Iloilo City. At ito po yung kaisa-isa. Bakit kaisa-isa? Kasi yan pa lang naman talaga ang alam ko ngayon na church dito sa Iloilo, no? Na nagpi-preach na yung kaligtasan ng isang tao ngayon ay sa pamamagitan lamang ng pagpananampalataya sa isang gospel. At ang gospel na yan ay wala nang iba kundi yung gospel na itinuro ni Apostol Paul na ini-reveal sa kanya ni Jesus Christ, no? Para sa panahong ito ng dispensation of the grace of God. At yung gospel na yan ay wala na iba kundi ang gospel of the grace of God, na si Jesus Christ ay namatay, bayad po ng ating kasalanan, at siya po ay inilibing at nabuhay pong muli sa pangatlong araw upang tayo po ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Yan lang po ang only gospel of this dispensation of the grace of God na makaligtas. Kaya nga po, kung ang inyong gospel ay hindi po ganyan, hindi po gospel ni Jesus Christ na ini-reveal kay Apostol Paul, ay hindi po yan makakaligtas kahit ano pong paniniwala natin na makaligtas yan. Kaya paki-check nyo mabuti kung ano yung gospel na itinuturo ng inyong church na kinasasaniban, dahil baka sa akala ninyo, paniniwala ninyo ay ligtas kayo pero hindi pala, dahil yung maling gospel ang naituro po sa inyo. Okay? So, bago po tayo mag-proceed sa ating pag-aaral ngayon, debunking po sa ating sa belief ng mga religions, denomination, at ng mga moderate dispensationalists or yung mga mukhang mga dispensationalists na yung kaluluwa daw ng isang tao ay pumupunta kaagad sa heaven pag siya ay namatay. I-debunk po natin yan. At alam nyo, sa totoo lang, kung nasa Bible yan, kung totoo yan na nasa Bible, wala namang problema no? Bakit ba? Ano ba namang masama dyan? Kung andid yan sa Bible. Ako rin tuwang-tuwa din ako kung totoo yan, na pag namatay tayo, diretso kaagad yung kaluluwa doon. No? Tuwang-tuwa din ako kung totoo yan. Kaso nga hindi,
Kaya lang naman natin pinipreach yan upang makorek yung mali nating paniniwala. Okay? Na kasi ang hindi kasi maganda diyan kung naniniwala tayo sa hindi naman pala dapat natin paniwalaan. At dahil nga lang sa mga verses that are confusing, no, na nagsasabi na ang pagkaintindi ng mga tao, lalo na yung mga denomination, ay nagdadala ng kaluluwa agad. Kagaya ng mga verses sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8, being I am confident therefore that being absent from the body is to be present with the Lord. Wala namang soul na sinasabi diyan eh, di ba? Walang soul na binabanggit yan, na soul yan, no? At na-explain na po yan sa ating part 5 ng ating series of studies, ano, na entitled Where the souls of unsaved and saved people go when they die. You know? Yan yung title nating series. At sa part 4 po ng ating study, na-explain na po yung verse na yan, 2 Corinthians chapter 5, verse 8. At nung nakaraang at kasama doon, sabay niya, na-explain na rin natin yung Hebrews chapter 9, verse 27. It is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Kasi akala nila, haharap ka kaagad ng judgment, no? Pagka namatay ka, kaya ando doon ka kaagad sa langit kasi i-judge ka. But hindi po yan totoo. At na-explain din yan sa part 4 ng ating series of Bible study. At kagabi, na-explain po yung ang Ephesians chapter 4 verse 8, ang tungkol po diyan sa paniniwala nila na nung umakyat daw si Jesus Christ sa heaven, ay dinala na doon yung mga souls ng mga Old Testament saints na ando doon sa Abraham's bosom at yung third heaven, at yung paradise daw ay ando doon na sa third heaven. Yun yung pakakala nila sa verses na yan. Ngunit na-explain na po yan kagabi at hindi po yan tama na paniniwala. Mali po yun. Wala po yan kaugnayan doon sa pagpunta ni Jesus Christ doon sa paradise, sa Abraham's bosom. Wala po siyang dinala nung umakyat siya sa heaven. Nag-iisa po lamang siya according to the book of John. Nung first day na nag-resurrect siya, umakyat po siya nag-iisa. At after John, that was secret po ang kanyang pag-akyat. Ang nakakaalam lamang yung kanyang mga disciples, ay kanyang mga apostles. Then pagkatapos niyan, bumalik siya after 8 days. At pagkatapos niyan, nagstay siya for 40 days, no? On this earth. At umakyat siya sa Acts chapter 1 verse 9. Umakyat na siya, and that was publicly yung kanyang pag-akyat. Maraming nakapanood noon nung doon siya sa mount, ano? At nag-iisa lang po siya, ano? Nag-iisa lang po siya nung pag-akyat niya. Wala siyang kasama at wala siyang paradise na kasama nung umakyat sa heaven. So, yung iba pa po nila mga verses na pinaniniwalaan ay atin din po yang i-debunk, ano? Kagaya nung mga aral nila na yung kamatayan daw ni Kristo ay pattern, ang kanyang kamatayan at saka pagka-resurrect ay pattern daw po natin. Kaya umakyat si Jesus Christ doon sa heaven, kaya akyat din daw kaya kaagad tayo ang mga namatay doon sa heaven. Ang masama niyan, kasama pa yung mga earthly people ni Jesus Christ. Kaya yun, napakasamang turo talaga nun. I-debunk din natin yan. But ngayon, i-debunk muna natin at patutunayan natin sa aral na ito na yung umaakyat po talaga sa heaven after mamatay ang isang tao ay ang kanyang spirit at hindi yung soul. Okay? So, bago po yan, mag-pray po muna tayo. Ama na banal, nagpapasalamat po kami sa oportunidad na makapag-aral tungkol po sa topic na ito. At salamat po sa mga verses na nagpapatunay po. Masarap naman sana kung totoo po yan, kung mamatay kami, kaagad-agad yung soul namin aakyat kaagad sa heaven. Gustong-gusto po namin yan
Ngunit wala po yan katotohanan at ang objective po ng pag-aaral na ito ay mailahad ang tamang ano ba talagang mangyayari sa soul namin na mga ligtas in this dispensation of the grace of God at yung mga naligtas sa time pass sa prophetic program sa Israel at ng mga hindi po ligtas na mamatay sa lahat ng dispensation. So alam po namin, nandyan po yung kasagutan sa iyong mga salita sa iyong King James Bible. Ngunit kailangan lang po namin i-rightly divide. Kailangan lang po namin ng mag-aral mabuti upang po yan ay aming maintindihan at magiging clear po sa amin, lalo na kami po na mga nagtuturo upang yung maituro po namin ay yung tama din. Alam ko po na hindi ito popular na turo, na aral, kaya iniiwasan ng marami na maituro. Ngunit lahat po sa Bible na truth ay dapat maituro, wala pong hindi dapat maituro. Walang less essential, kundi lahat po ng truth sa iyong Bible ay essential. Kaya kailangan malaman po ito ng mga kapatid, mga friends namin, at iba pang mga nagtuturo. We pray in Jesus' name. Amen. So, sa ating po pag-umpisa, bubuksan po natin ang mga verses na magpapatunay po na yung umaakyat sa heaven, pag namatay ang isang tao ay yung soul, ay yung spirit, at yung soul ay nag-sleep muna sa panahon ito ng dispensation of the grace of God. Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, yung tao po ay ang composed of three parts, no? Meron siyang soul, meron siyang body or flesh, at meron siyang spirit. Okay? Basahin po natin upang hindi po tayo maligaw talaga. Lahat po ng ating ipipresent po, bibigyan po natin ng mga verses to support upang hindi po magiging haka-haka lamang or opinion ang ating mga sinasabi po. Sabi po dito, verse 23, "And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit," small letter is, no? Ang spirit, small letter S, ibig sabihin spirit ng tao, "and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ." Talking about the coming of Jesus Christ, yung blessed hope, yung kanyang rapture po, pagkuha sa members of the body of Christ. Yun po yung coming dyan na nakalagay. So, yung tao po ay tatlong, composed po ng tatlong, is a tripartite being. At nasabi na doon sa verse na yon, soul, spirit, at yung body, yung flesh. So, alam na din po natin na doon sa Genesis chapter 2 verse 7, isa pa na magpapatunay na yung tao ay isa tripartite being. Pabalik-balik na tayo minsan dito sa mga verses na ito. But to prove a point, kailangan po nating basahin. Sabi po dito, Genesis chapter 2 verse 7, "And the Lord God formed man from the dust." So, from the dust of the ground, and breathed into his nostril. The breath of God, yan yung spirit. No? Then, sabi dito, and man became a living soul. So, meron na siyang dust, meron siyang breath of God, yan yung spirit, then yung nagiging living soul. So, a man is a tripartite being. Yan po, di ba? So, kung babasahin po natin, alam po natin na galing ang spirit sa Panginoon. Galing talaga sa God ang Panginoon because God is a spirit. Kaya yung spirit na yan na ibinigay sa tao upang magiging living soul yung tao ay galing talaga yan sa God. Tingnan mo sa John chapter 4 verse 24. Sabi sa John chapter 4 verse 24, God is a spirit. Di ba?
John 4:24. Yan ay ang Panginoon. Kaya walang spirit, no, na nagbigay buhay sa tao na galing kung saan, kundi nang galing talaga yon sa God, na talagang spirit. Dahil God is a spirit. Kaya yung buhay, yung nabigay buhay sa atin na spirit na hininga ng Panginoon sa tao, na spirit is galing talaga sa Kanya. Sabi dito, John chapter 4 verse 24, God is a spirit. Ano daw ang Panginoon? Is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. So, tinitiyak lamang natin na yung spirit na nasa tao ay galing yan sa Panginoon. Galing yan sa Panginoon. Hindi yan galing kung saan, kundi galing sa Panginoon. Kaya yung spirit na yan, pag umalis yan sa tao, sabi dito, sa James 2:26, basahin natin. James chapter 2, verse 26. Sabi dito sa James chapter 2, verse 26, sabi dito, for as the body without the spirit, small letter is dead. So faith without works is dead also. Yung sabi ni James na yung body daw, pag walang spirit, is dead. Okay? So, yun yung spirit sa isang tao is to give life. Okay? Siya nagdala ng buhay sa tao. Kasi sabi doon sa Genesis chapter 2 verse 7, nung hindi pa nag-breath ang Panginoon, no? Hindi pa binigay ang spirit sa tao, hindi pa siya buhay. But nung na-breath na ng Panginoon yung spirit sa tao, ay yung tao nagiging living soul. Okay? So, at makita natin na yung soul, sabi ng Panginoon, yung soul pwede mamatay, pumunta sa hell. Pwede pumunta sa lake of fire. Ang soul, ang kaluluwa, pwede pumunta sa hell. Ang body ay pwede ring pumunta sa hell. Ngunit, never na-mention sa Bible na yung spirit ay pupunta sa hell. Please, no? Kung meron yan verse, kayo makita, no? Please help me na kung pumupunta ba ang spirit sa hell. Pero sabi sa Matthew chapter 10, verse 28, Matthew chapter 10 verse 28, sabi po dito, sabi dito sa Matthew 10:28, and fear not them which kill the body. Sabi ni Jesus Christ, huwag niyo katakutan yung pumapatay ng katawan, but not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body. So, where? In hell. So, ibig sabihin, soul and body, both can be in hell, can be destroyed in hell. Okay? And the only one that can destroy both body and soul in hell is God. And nangyayari yan kung hindi ligtas ang isang tao pag namatay siya. Diba? At pagdating ng white throne judgment, yung kanyang body and soul will be thrown into the lake of fire. So, alam natin yan. Okay? So, ibig sabihin, the spirit, wala talagang sinasabi na ligtas man o hindi ligtas ang isang tao, wala kang makita sa Bible na yung spirit pumupunta sa hell. Okay? Saan ba pumupunta talaga ang spirit pag namatay ang isang tao? No? So sabi dito sa Ecclesiastes
Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Basahin natin. Pag namatay ang isang tao, at alam naman natin na alam naman natin na itong verse na ito nagtutukoy whether you are saved or you are not saved. Ang tinutukoy ng Ecclesiastes chapter 12 verse 7. At ito yung pinupuntahan ng spirit ng tao pag namatay siya. Then shall the dust return to the earth. Yung dust, yung body, dust return to the earth, sa lupa, as it was. And the spirit, small letter is, spirit ng tao, shall return unto God who gave it. So saan galing ang spirit ng tao? Galing sa God. Dahil God is spirit, sa kanya galing yon. At bumabalik daw sa Panginoon pag namatay ang isang tao, whether that person is saved or not saved. Okay? Kasi hindi siya pumupunta sa hell. But dito, hindi kasali ang soul. At alam naman natin na yung soul ay pumupunta sa prophetic program to Israel until Acts chapter 7. Kasali si Eunuch at si Cornelius. Alam naman natin yung ligtas sa panahong yon ay ang spirit nila umakyat sa langit, but yung soul pumupunta sa Abraham's bosom, sa paradise, sa Abraham's bosom, according to Luke chapter 16, verse 19 to 41. Diba? Yan yung pinupuntahan. So yung soul, wala kang nakita na banggit dito na pumupunta sa langit. But the spirit goes to heaven after a person dies. Immediately. That is immediately. Okay? So, bibigyan ko pa kayo ng mga proof na yung spirit ang pumupunta sa langit. Bibigyan ko kayo ng mga proof. Okay? Ang isa sa pinakamatibay na proof na hindi soul ang pumupunta agad sa heaven pag namatay ang isang tao, yung pagkamatay ng ating Panginoong Jesus Christ. Okay? Pupunta tayo sa Luke 23 verse 46. At makikita natin dito, ito yung mamamatay ng ating Panginoong Jesus Christ doon sa cross sa Calvary. At makita natin dito yung stunning proof, no? Na yung pag namatay yung isang tao, ay ang pumupunta kaagad sa heaven ay ang kanyang spirit, not the soul. Ito yung ating Panginoong Hesukristo na nung mamatay. Luke chapter 23, verse 46. Ito hindi undeniable and undebunkable proof. Undebunkable proof na yung namamatay, ang umaakyat sa langit ay spirit, not the soul, pag namamatay ang tao. Okay? So, let us go to Matthew chapter 23, verse 46. Ito, mamamatay na si Jesus Christ sa cross sa Calvary. Matthew 23, verse... Ay, bakit walang 46 ito? Hanapin muna natin, baka nagkamali ako ng... Matthew or Mark. Titingnan ko muna Mark. So, wala namang Luke 23. Kamali ata ako ng verse, Pasensya na. 23 verse 46. Sabi dito, Luke chapter 23 verse 26. Mamamatay na si Jesus Christ
Alam nyo ba kung anong pupunta sa heaven kaagad? Hindi soul, kundi spirit. Tingnan mo. And the sun was darkened, verse 45. And the veil of the temple was rent in the midst. Mamamatay na si Jesus Christ. Ang sabi ni Jesus Christ, verse 46, and when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit. Ano bang itinugyan ng ating Panginoon sa kanyang Ama doon sa heaven? Father, into thy hands I commend my spirit. Hindi niya sinabi, I commend my soul. Dahil yung pupunta sa heaven pag namamatay ang isang tao, immediately ay yung spirit, not ang soul. Hindi sinabi ni Jesus Christ dito na, Father, into thy hands I commend my soul. No. Dahil alam naman ni Jesus Christ na pag namatay siya, hindi pa kaagad siya aakyat sa heaven. Yung aakyat ang spirit. Dahil sabi ng Ecclesiastes chapter 12 verse 7, ang umaakyat pag namamatay ang isang tao, ang bumabalik doon sa Panginoon, sa heaven, ay yung spirit. So nakita niyo yung truth na yan. No? So, walang proof. There is no single verse in the Bible na makikita mo. Please, if there is, show it to me. Na pag namatay ang isang tao, umaakyat kaagad ang soul sa heaven. But, many verses that will prove na pag namatay ang isang tao, ang umaakyat sa heaven ay ang spirit, not the soul. Isa pa. Ha? Isa pa. Sabi dito, Psalms chapter 31, verse 1 to 5. Psalms 31, verse 1 to 5. Babasahin ko sa inyo, ha? Proof na ang umaakyat sa heaven, pag namatay isang tao, immediately is the spirit, not the soul. In thee, Psalms 31 verse 1 to 5. In thee, O Lord, do I put my trust, let me never be ashamed. Deliver me in thy righteousness. Bow down thine ear to me. Deliver me speedily. Be thou my strong rock, for an house of defense to save me. Verse 3, for thou art my rock and my fortress. Therefore, for thy name's sake, lead me and guide me. Verse 4, pull me out of the net they have laid privately for me, for thou art my strength. Verse 5, anong sabi ni David? Verse 5, this is the Psalm of David, no? Ambahanon or awit ni David. Verse 5, into thy hand I commit my spirit. Thou hast redeemed me, O Lord, God of truth. Ano sabi ni David? Anong anong inai-entrust ni David sa Panginoon? Ang kanya bang soul? Kung mamatay siya, sabi niya, I commit my spirit. There's no mention of soul, but spirit. So, napakaraming verses that we can find in the Bible, in the King James Bible, that when a person dies, the spirit immediately goes to heaven and not the soul. In time past, the soul goes to Abraham's bosom in paradise below the earth.
below the surface of the earth. Hindi po yan umaakyat sa heaven agad-agad. Okay? Another verse that will prove na spirit yung umaakyat, hindi po yung soul. Ibibigay ko po sa inyo. Acts chapter 7 verse 59. Alam nyo, itong verse na ito, kitang-kita mo talaga, kitang-kita ni Stephen, yung heaven nag-open. Nakatayo doon si Jesus Christ, no, sa heaven, sa door sa heaven. Tingnan mo kung anong sinasabi ni Stephen na tatanggapin ni Jesus Christ doon sa heaven. Acts chapter 7 verse 59. Soul ba o spirit? Kayo na po ang mag-decide. Ano? Kung soul, wala akong problema. Bakit naman ako mag-argue? Kung soul talaga ang akyat pag namatay ang tao, immediately. Kung soul talaga, ngunit, ang nasa Bible, spirit ang umaakyat kaagad. Acts chapter 7 verse 59. Sabi po dito, umpisa natin sa verse 58. And cast him out of the city. Si Stephen ito, itinapon siya sa labas ng city ng Jerusalem. And stoned him. Binato siya. And the witnesses laid down their clothes at a young man's feet, whose name was Saul. Alam mo si Stephen. Nung binabato si Stephen hanggang mamatay, ando doon si Paul, si Saul. Hindi pa siya ligtas noon, kaya wala pang body ni Christ ang time na yon sa Acts chapter 7. Hindi gaya nung sabi ng mga mikos-mikos, nando doon na raw ang body ni Christ. Wala pa. Si Paul pa nga ang taga-uyat, taga-hawak ng mga damit na ni Stephen habang binabato siya. Verse 59. Verse 59 will prove na yung umaakyat sa heaven pag namatay ang isang tao ay spirit, not the soul. Verse 59. And they stoned Stephen, calling upon God. At habang binabato nila si Stephen, tumatawag si Stephen sa God, saying, Lord Jesus, receive my what? Anong i-receive ni Jesus Christ? Nando doon sa langit si Jesus Christ nung time na yon? Receive my spirit. Hindi sinasabi ni Stephen, receive my soul, but receive my spirit. Bakit? Saan ba pupunta ang soul ni Stephen? Bakit hindi niya sinabi, receive my spirit? Kasi yung soul ni Stephen, pupunta doon sa Abraham's bosom. Sasama sila ni Abraham doon, ni Moses, ni Adan, ni Enoch, ni Noah, ni Isaac, ni Jacob, ni David. Ando doon sila lahat sa Abraham's bosom hanggang ngayon. Wala sila sa heaven. Bakit ando doon sila? Naghihintay sila ng kanilang resurrection sa second coming ni Jesus Christ. Doon pa sila mabubuhay. Kaya ando doon muna sila sa place of comfort in Abraham's bosom below the surface of the earth. Wala sila sa heaven. Napakaliwanag naman po ng ganyan eh. No? Bakit hindi nyo naman matanggap-tanggap yung truth na yan? Ano ba talagang masama dyan kung yung spirit ang umaakyat, yung soul, iando doon muna sa paradise sila ni Abraham. Nagpapahinga lang naman sila doon, kinocomfort sila doon. Hindi naman sila nagsasuffer, hindi naman sila tinotorment. So ngayon, patutunayan ko sa inyo na yung soul, walang nang pumupunta sa heaven after siya mamatay. Kung meron kayong makita isang verse na nagsasabi sa Bible na yung soul umaakyat agad sa heaven pag namatay,
ha? Then please, I will apologize sa pagtuturo ko ng aral na ito. No? Iti-take out ko lahat ito sa aking Facebook wall. Aalisin ko lahat ng mga video na ito. Ha? Kung meron kayong makita na merong kaluluwa na yan sa atin dyan, talagang na-mention na ang spirit umakyat sa langit. Receive my spirit. Habang ando doon si Jesus Christ sa heaven, i-receive niya yung spirit ni Stephen. I commit into thy hands, I commit my spirit. Nagpapatunay na spirit yung umakyat sa heaven. Pag namatay ang tao, immediately umakyat sa heaven. Not the soul. Si Jesus Christ nung namatay siya, spirit kagad yung umakyat. Into thy hands, I commit my spirit. Saan pumunta yung soul ni Jesus Christ? Sabi niya sa tip na kasama niya ipinako, today thou shalt be with me in paradise. Ando doon siya sa Abraham's bosom, 3 days and 3 nights ang kanyang soul. Andun siya sa hell, sa comfort side ng hell, which is called Abraham's bosom or paradise. Ando doon si Jesus Christ 3 days and 3 nights before His resurrection. His body, ando doon sa hukay, but His soul, ando doon sa Abraham's bosom. Hindi umakyat sa langit, kaagad. Ang nag-akyat ang spirit. Umakyat lamang siya, after ma-resurrect siya, umakyat siya, 7 days, bumalik siya, ika 8 days. Pagka 40 days, umakyat siya ulit, ando doon na siya ngayon. Dahil God siya, mayroon prophecy sa kanya na talagang uupo siya sa right hand ng God doon sa langit. Kaya ando doon siya ngayon. Ngunit yung mga naligtas sa prophetic program, hindi yun susunod kay Kristo doon. Bakit? Meron bang prophecy sa inyo na aakyat din kayo doon kasama ni Kristo sa heaven? Yung turo ng iba, aakyat din daw doon kasi si Christ daw yung pattern ng resurrection. No! Hindi si Christ ang pattern ng resurrection dito sa body ni Christ dahil mystery rapture ang sa atin. Si Christ ang pattern ng resurrection bodily ng mga na-save sa earthly people sa prophetic program ng Panginoon sa Israel. Siya yung pattern ng mas resurrect sa earthly program ng Panginoon sa Israel. Kaya nga sila mariresurrect bodily sa second coming ni Christ to enter the kingdom, not to go to heaven. Okay? So, ngayon, patutunayan ko sa inyo na walang soul na umaakyat sa heaven immediately after his death. Okay? Ito. Punta tayo sa mga souls. Ano? Sabi dito, sa Psalms chapter 44 verse 25, Psalms chapter 44 verse 25, basahin natin. Psalms 44 verse 25. Sabi po dito, for our soul is bowed down. For our soul is bowed down to dust. Our belly cleaveth unto the earth. So yan isang yung soul, sabi ni, bowed down to the dust. Okay? Psalm 119 verse 25. Ito, maganda ito. Psalm 119 verse 25. Sabi dito,
My soul cleave unto the dust. Quicken thou me according to thy word. Anong sabi ng Psalms? My soul cleaveth unto the dust. Alam mo, pag namatay ang tao, yung soul nagki-cleave sa kanyang body. Ito kahit na dust na itong body, the soul cleaveth there. Na? Ha? Nagki-cleave doon ang soul. Sabi niya, quicken thou me according to thy word. Ngunit, alam naman natin na sa prophetic program, pag namatay ang isang ligtas na tao, hindi nagki-cleave doon ang kanyang soul. Although sinabi dito yung kanyang soul, nagki-cleave sa kanyang body, sa dust, dahil alam naman natin na ginigising sila. But sabi dito, thou, quicken thou me according to thy word. And according to thy word, to the word of God, the soul of a saved person will be quickened and will go to Abraham's bosom in prophetic program. So, sa ating time ngayon, sa dispensation of the grace of God, pag namatay tayo, my soul cleaves unto the dust. Yung soul natin nag-cleave sa body natin kung saan man itong body natin. But sabi niya dito, quicken thou me according to thy word. Ngunit yung soul na yan, na nagki-cleave sa dust, sa body, bubuhayin ng Panginoon according to thy word. Kaya alam nyo, yung namamatay sa dispensation of the grace of God, hindi yan umaakyat kaagad sa heaven yung soul. Spirit ang umaakyat. Walang soul na umaakyat doon, not unless dumating na yung time ng rapture. That's the only procedure of God for human soul to enter heaven. That is only by way of corporate rapture sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18 and 1 Corinthians 15 verse 51 to 58. Yan lang yung paraan ng Panginoon. Hindi sa pagkamatay ng tao, akyat kaagad yung kanyang soul. No. Kaya nga sabi ko, kung yan ang paniniwala mo, kagaya ng mga mikos-mikos na yan, show me the verse na nagsasabi yung soul umakyat kaagad sa langit. Because I showed you the verses that says na pag namatay ang tao, spirit ang umakyat kaagad doon. Kahit na si Jesus Christ nung namatay. Spirit ang umakyat sa heaven, not his soul. Yung kanyang kaluluwa, pumunta muna sa paradise, sa Abraham's bosom, sa ilalim ng lupa. And stayed there for 3 days and 3 nights. Kagaya nung sabi niya, ang kanyang kamatayan, kagaya ng panahon ni Jonah na 3 days and 3 nights in whale's belly. Siya din, 3 days and 3 nights in in the lower parts of the earth, doon sa paradise, sa Abraham's bosom. Ang tandaan nyo yung Abraham's bosom na yan, hindi yan dinala doon sa third heaven. Hindi. Walang verse na makakasupport niyan na dinala na yan. So, ano sabi dito? My soul cleaves unto the dust. Kahit mamatay man ang isang tao, yung kanyang soul, nagki-cleave sa kanya. Nagigising lang yan. At pumupunta doon kaagad sa paradise, sa Abraham's bosom, ang naligtas sa prophetic program from Genesis to Acts 7, including si Cornelius at yung eunuch. Ngunit ang namatay ngayon sa dispensation of the grace of God, sabi ng Panginoon, natutulog muna, naghihintay, nagki-cleave sa kanyang body, kung saan yung body niya nakalibing, nagki-cleave sa dust, naghihintay ng paggising sa kanya ng salita ng Panginoon. Napakaliwanag niyan.
Ha? Tingnan natin. Another verse. Psalms 49:15. Psalms 49:15. Sabi dito, but God will redeem my soul from the power of the grave. Saan ba ang soul mo? Bakit siya i-redeem ng Panginoon? Ando doon sa libingan. For he shall receive me, Selah. Kailan i-redeem ng Panginoon yung soul ng isang tao na naligtas sa prophetic program? Pagkamatay niya, pagkalibing niya mismo, yung kanyang soul, i-redeem kagad ng Panginoon papunta doon sa Abraham's bosom. Tayo naman, but God will redeem my soul from the power of the grave. Kailan mangyayari yan sa atin na members of the body of Christ pag namatay tayo ngayong dispensation of the grace of God? Kailan mangyayari na i-redeem yung soul natin galing sa grave? Galing sa libingan. Pag nag-sound na yung trumpet, pag nag-sound na yung shout of the archangel in 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18. Diyan mo mabasa, mag-sound ang voice, shout of the archangel and the trump of God. Diyan mariredeem ang ating soul from saan? From the grave. Sa libingan. Kaya yung tanong kung saan ngayon yung mga soul humihimlay ng mga naligtas sa dispensation of the grace of God, kung saan nakalibing yung kanilang body, kung saan yung grave nila. Kaya yung mga namatay sa dagat, halimbawa, ligtas sa dispensation of the grace of God, nalunod yung barko sa dagat, ando doon yung dust niya, ando doon yung body niya, ando doon nag-cleave yung kanyang soul sa body niya. Yun yung dagat, yung naging libingan niya, yung naging grave niya. So pag-shout of the archangel, ng archangel, pag nag-shout, ang archangel, pag tunog ng trump of God, yung soul na yun, will depart from the grave, kung saan nakalibing ang kanyang body, at aakyat yon sa air upang salubungin si Panginoong Hesukristo sa air pag-rapture natin. Napakaliwanag naman ang mga verses na yan. Na pag namatay yung isang tao, nasa grave ay yung kanyang soul. Sa verse 15, but God will redeem my soul from where? From the power of the grave. The grave has the power to hold our soul temporarily habang wala pang rapture. But sa prophetic program, for a short time, pagkamatay niya, pagkalibing niya, then, from the grave, ang soul niya pupunta saan? Sa Abraham's bosom. Sana po maliwanag yan, Napakarami pang mga verses po na ipapakita ko sa inyo. Okay? Psalms 119, verse 28. Balik tayo sa Psalm 119, verse 28. Sabi po dito, my soul melted for heaviness. Strengthen thou me according unto thy word. Paano bang makastrengthen sa ating soul? The word of God. Okay? So, Psalms 94. Kung tama itong pagkasulat ko kasi medyo tingnan natin na lang. Psalms 94 verse 17. Tingnan mo kung saan yung soul mo pag namatay ka.
Psalms 94 verse 17. Napakaganda. I-post nyo dyan ha. Sabi dito, unless the Lord had been my help. Okay? Unless the Lord had been my help, my soul had almost dwelt in what? In silence. Naku! Kayo talagang mga MD, yung gustong mag-debunk sa ating aral na ito. Sabi nila, yung souls daw hindi nagsa-silent yan. Hindi daw yan nag-sleep. Hindi daw yan talagang conscious daw yan every time. Since birth, since conception daw, ng isang tao, yung soul daw, hanggang mamatay, hanggang nailibing na, yung soul daw ay conscious. But listen to this verse. Sabi dito, unless the Lord had been my help. Kung hindi ang Panginoon ang iyong magiging tulong, ano sabi ng verse? My soul had almost dwelt in silence. Tulog, tahimik ang iyong kaluluwa. Walang malay ang iyong kaluluwa in silence kung hindi ang God ang tutulong sa iyo. Paano tinulungan ng Panginoon ang mga taong namatay sa prophetic program? Dinala niya kaagad ang kanilang soul sa Abraham's bosom. There, they are conscious until now because of the help of God. Sa time ngayon ng dispensation of the grace of God, our soul, nang namamatay sa time na ito ng dispensation of God, silence for a period of time. Until when? Until kailan siya silence? Until the rapture of the church, the body of Christ, corporately. Hanggang gisingin siya upang dalhin na doon sa heaven, sa kanyang eternal abode, upang isuot ang kanyang heavenly celestial body na naghihintay sa kanya doon. 2 Corinthians chapter 5 verse 1. Kita mo na? Kaya, naku, huwag kayong naniniwala dyan sa nagtuturo na yung soul daw all the time conscious. Hindi totoo yan. Nagiging conscious lang yan sila ngayon with the help dahil nagiging tulong nila ang Panginoon. Ngunit kung hindi tulungan ng Panginoon, pag namatay ang isang tao, yung kaluluwa mo in silence. Tingnan mo, napakalinaw. Kung hindi ang Panginoon ang aking maging tulong, yung aking kaluluwa almost dwelt in silence. Tahimik dahil walang power, walang kakayahan na magiging conscious. Kaya hindi nakapagtataka kung yung ating soul in this dispensation of the grace of God ay tulog muna kasi hindi naman niya dinala doon sa Abraham's bosom. Kasi hindi tayo kasali sa program nila, sa prophetic program. Kaya sabi ni Paul, yung ating soul, sleeping muna while waiting. Unconscious muna, in silence muna, while waiting for that blessed hope. Maliwanag po ba, mga kapatid? So, Psalms 89:48. Psalms 89:48, napakaganda itong verse na ito. Yung God magde-deliver ng soul natin from the grave. Psalms 89:48. Sabi po dito, what man is he that live and shall not see death? Anong tao yung nabuhay na hindi na makakita ng kamatayan? Shall he deliver his soul from the hand? Where? Kasi, kaya alam mo,
Yung mga taong ito na nagtuturo na yung soul pumupunta agad sa heaven, maling-mali. Bakit? Tingnan mo lang, oh. What man is he that liveth and shall not see death? Shall he deliver his soul from the hand of the grave, Selah? May di-deliver ba nating tao? Tayo na tao lang yung kaluluwa natin from the grave? So, ibig sabihin, pag namatay tayo, yung kaluluwa natin sa grave muna. Wala tayong karapatan na tao na umakyat doon sa langit sa panahong ito ng dispensation of the grace of God unless dumating na yung rapture na ang God Himself ang magdi-deliver sa atin, ang mag-awaken sa atin from silence in the grave while waiting for that blessed hope ng ating rapture. Nako, sabi nila, yung kaluluwa daw hindi na pumupunta sa grave. Pumupunta daw kaagad doon sa heaven. Yung katawan na lang daw ang inililibing. Naku, maling-mali yun. Wala po yan sa Bible. Please, Mr. Mikos, show me one verse na umakyat kagad yung verse, yung kaluluwa sa heaven. Wala kasi. Wala kasing makita. But, ang daming proof na spirit ang pumupunta kaagad. At yung kaluluwa is in the grave. Hinahawakan ng power ng grave at naghihintay ng power ng Panginoon upang tayo ay iangat at dalhin doon sa heaven by way of corporate rapture. Nakita na po natin yung mga proofs. So, saan ba nga talaga ngayon ang ibig sabihin? Yung mga verses na yan nagpo-prove na ang soul nasa grave muna, silent, no? Pag namatay. Ngunit alam natin nang mga namatay sa prophetic program, tinutulungan sila ng Panginoon at dinadala doon sa Abraham's bosom. Tayo naman, yung mga hindi naman ligtas, patay pag namatay sa prophetic program at sa dispensation of the grace of God, at kahit pa sa future, pag namatay, ang hindi ligtas, diretso doon sa hell, conscious. Conscious. Okay? Tayo naman, in this dispensation of the grace of God, nasa grave yung ating soul, waiting for that blessed hope, rapture, upang tayo gisingin through the power of God, hindi ating power. Sabi sa verse 48, sabi niya, what man is he that liveth and shall not see death? Shall he deliver his soul from the hand of the grave? Kaya ba ng tao i-deliver ang kanyang soul from the hand of the grave? Sabihin nyo nga, meron bang tao na kaya niya i-deliver ang sarili niya, ang soul niya from the hand of the grave? Wala. Sa rapture lang mangyari yun. Sa corporate rapture of the body of Christ. Doon lang po yon mangyayari sa atin na mga namatay or namatay na sa dispensation of the grace of God. So, na-debunk po ba yung turo nila na immediately pumupunta yung soul sa heaven? Debunk po. Na-debunk po sa aral natin ngayon. With these verses, walang soul na umakyat kaagad pag namatay. But yung umakyat kaagad, iyong spirit. Okay? So, tomorrow or maybe the next day, abangan lang po ninyo yung announcement ko dahil ididebunk ko yung turo nung nagdidebunk sa aral natin na yung resurrection daw ni Jesus Christ is pattern. Kaya umakyat daw si Jesus Christ doon. Kaya ando doon na rin daw yung namamatay ngayon sa dispensation of grace dahil pattern daw natin yon. Ididebunk ko po yon, yung turo na yon. Okay? So, ngayon dito, na-debunk na natin
na yung umaakyat, hindi soul. Na-debunk na natin yung belief na yan ng mga denomination, religion, and even some artists, na yung umaakyat daw sa heaven, pag namatay ang tao, immediately ay ang soul. Na-debunk na ngayon yan. With ample evidences, verses, that proves na yung umaakyat kagad ay yung spirit at ang soul ay nasa grave. Okay? So thank you so much. Hindi na po tayo magtatagal. Nawa po ay may natutunan tayo ngayong gabi na ito at na-serve po ang purpose ng Bible study na ito at lalo na po sa ating long-term na objective po na ma-preach ang gospel, na may marating ang gospel at may kaluluwa po na ma-save through sa Bible study po na ito. Good night po at let us pray bago po tayo mag-close. Ama na banal, napapasalamat po kami sa aming pag-aaral at sa iyong pong paggiya sa pamamagitan ng banal na espiritu na yung aral po, hindi po namin gusto ito, ay napakahirap po magturo ng unpopular na isang topic or lesson or katotohanan po galing sa iyong Bible. Ngunit yan po ang aming trabaho as ambassadors ay upang ituro ang katotohanan na walang kaba, walang takot, na mawalan man kami ng mga followers. Kung di po ang aim at objective ng Bible study na ito, hindi po upang kami ay sumikat, hindi po upang kami ay dadami ang followers, kung di po maituro lamang ang katotohanan upang kami po na sumusunod at tinuturuan ay matututo din po at magigiyahan sa tamang pag-aaral at tamang mga doktrina at tamang mga belief na dapat po naming paniwalaan mula sa iyong Bible. Lahat po sila ay aming kaibigan, ngunit hindi po dahil kaibigan ay aming ikonsinti ang maling turo. Ang katotohanan po ay dapat lumabas at dapat may turo regardless po kung sino ang masasaktan. Wala po kaming pakay na sumakit ng kalooban ng isang tao, ngunit alam po namin na ang katotohanan ay matalim sama sa isang itap na dalawa ang sulab. Ngunit hindi po namin dapat itago ang katotohanan. It was presented, ang katotohanan sa gabing ito, sa pamagitan ng Bible study na ito. At thank you so much. Salamat sa aming mga kapatid that are online, sa aming mga friends, at sa makakapanood pa ng video na ito. Sana po umpisahan nila sa part 1 at hanggang part 6 para po maintindihan nila talaga bago po sila mag-comment negatively. We pray in Jesus' name. Amen.